May pag-asa na ba itong ating microphone na ito? Uy, sumusunod na. Hindi na matigas ang ulo. Nang umakyat ang ating Panginoon, bago umakyat ang ating Panginoon sa langit after nung kanyang resurrection, ay merong sinabi ang Panginoon doon sa mga naiwan. At sila ay kanilang pinagbilinan at ang sabi ay ganito, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo at tandaan ninyo ako'y laging kasama nyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ang ating Panginoon ay nabuhay sa sanlibutan na katulad ng isang tao dahilan sa meron siyang misyon. At ang misyon ng ating Panginoon ay upang tubusin ang tao o palayain ang tao hindi sa pisikal na kaanyuan, kundi sa espiritual. Ito yung aking palaging sinasabi na merong misconception. Ang mga Hudyo, maging ang mga Romano noong araw, sapagkat ang akala nila na ang pagdating ng ating Panginoon bilang Mesiyas ay magliligtas sa bansang Israel sa kanilang pailalim sa kapangyarihan ng Romano o Imperyo ng Roma. Subalit, ang kanyang sinabi na ang kanyang pagpapalaya ay hindi sa pisikal na anyo, kundi sa kasalanan ng tao. At nung ito'y kanyang matapos, siya ay nagbilin sa kanyang mga apostol at mga alagad na sinabi niya na sa aking pag-alis o sa aking paglisan, ay ipagpatuloy ninyo ang pagtuturo at ang ituturo ninyo ay ang tinatawag na Ebanghelyo. Okay? Itong pagtuturo ng Ebanghelyo sa aking naging karanasan at sa aking naging pananaw hanggang sa kasalukuyan ay merong malaking problema. Malaking problema talaga ito sapagkat napakarami ng mga tao na kung saan ay nag-aako na sila ay Kristiyano, pero ang tanong, gaano nila kakilala si Kristo? Ito yung suliranin at doon sa aking pagtingin sa social media ay merong isang grupo at ang grupong ito ay hindi na bago. Hindi na sila bago. Ang pangalan nila ay Nazarene. Nagulat ako sapagkat ang alam ko, ang Nazarene ay bago tawagin na Kristiyano sa Antioquia, ang mga Kristiyano ay, halimbawa ito yung Pag-itan, tinawag ditong Kristiyano, pero dito sa kapanahunan ng 33 AD hanggang 40, ay meron ding tawag sa kanila na hindi Kristiyano, sapagkat ang sabi doon, sila ay unang tinawag na Kristiyano doon sa Antioquia. Pero nung wala pa sa Antioquia, ano ang tawag sa kanila? Noong si Apostol Pablo ay hindi pa sumasang-ayon sa katuruan ng Panginoon, ay kanyang sinabi at humingi siya ng permiso doon sa kapulungan at sinasabi niya na ako ay pupunta doon sa Damascus sapagkat gusto kong hulihin ang mga grupo na nananampalataya dito sa tinatawag nilang Jesus o Yeshua at sila ay aking ipakukulong. Ang tawag doon sa grupong yon ay the way. Way ang tawag sa kanila o daan, sapagkat sinabi ni Jesus at ito ay kanilang kinuha doon sa sinabi ni Jesus na ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Bukod doon sa pagtawag ng the way, ang mga mananampalataya ni Jesus ay tinawag ding Nazarene. At ito ay sinabi doon, ang si Apostol Pablo ay hamarap kay Gobernador Felix na sinabi niya na ikaw ay tagapanguna o kasapi ka doon sa grupo ng Nazarene. Yung grupo ng Nazarene, akala ko noong kapanahunan lamang ng Panginoon bago dumating pa ang Kristyanismo sa Antioquia,
Pero nagulat ako sapagkat meron akong nakita sa social media na isang grupo sa Amerika na ang kanilang pangalan o ang tawag ay Nazarene. Sabi ko, teka muna, akala ko naubos na yung mga Nazarene nung kapanahon na ng Panginoong Yesus. Pero nung aking tingnan, ang katuruan ng Nazarene na ito ay halos parehong katuruan ng Nazarene noong araw pa. Ano ang katuruan nila? Itong mga Nazarene na ito ay naniniwala na si Yeshua o si Jesus ang tagapagligtas at siya ay namatay para sa kasalanan ng tao. Subalit naniniwala sila na dapat ding sundin ang 10 utos ng Diyos. Ito yung posisyon ng Nazarene. At sa kapanahunan natin ngayon, ang bukod sa Nazarene na nakita ko na nagpapatuloy doon sa Amerika, ang pinakamalapit na samahang grupo na kung saan ay nagtuturo na si Jesus ay tagapagligtas, subalit dapat ay gumawa ka pa rin ng 10 utos, walang iba ito kundi yung mga 70 Adventists. Pareho ang kanilang katuruan. Subalit, itong mga Nazarene na ito, ay meron silang isang tao na kinagagalitan. Yan ay walang iba kundi si Apostol Pablo. Bakit? Sapagkat sa kanilang paniniwala, ay binago ni Apostol Pablo ang katuruan sa Biblia. At sila ay nagagalit kay Apostol Pablo sapagkat sinasabi nila, dahilan kay Apostol Pablo ang katuruan ng Ebanghelyo ay nasinsay. Ibig sabihin, napariwara ang katuruan ng Ebanghelyo sapagkat si Apostol Pablo, sa halip na ituro na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagtanggap kay Jesus at sa pamamagitan ng mabuting gawa, ang itinuturo ni Apostol Pablo ay pananampalataya lamang sa ating Panginoon. At dahil dito, hindi nila nagustuhan ang pagtuturong ito ni Apostol Pablo. Ngayon, tingnan natin kung ano ang tunay na pinatuturo ng Diyos. Ano ba ang ipinagbilin ng ating Panginoon bago siya umakyat sa langit? At itong pinagbili na ito ay dapat na ipagpatuloy natin. Ang sabi niya, kinakailangan natin na ipangaral ang tinatawag na Ebanghelyo. Last week, pinag-aralan natin yung Ebanghelyo at saka Ebanghelyo. Ngayon, itong Ebanghelyong ito ay malaki ang problema. Kung tatanungin mo, kahit kayo sa inyong upuan ngayong umaga, kung tatanungin ninyo ang inyong sarili, batay doon sa utos ng ating Panginoon na ipangaral ang Ebanghelyo, ibig sabihin, kung ikaw ay isang Kristiyano, alam mo kung ano ang Ebanghelyo. Di ba? Dapat ay alam mo kung ano ang Ebanghelyo sapagkat ito ang inihabilin ng ating Panginoong Jesus o Yeshua na dapat nating matutuhan. Sa Pilipinas, tingnan ninyo, sinasabi ang Pilipinas noong araw na tayo lamang daw ang Kristiyanong bansa sa Asia. Ngayon, marami ng iba, katulad ng Korea. Nilampasan pa tayo. At kung titingnan natin sa kasalukuyan, ang populasyon ng Pilipinas ay halos 98% ang tinatawag na Kristiyano. Pero itong problema, dito sa mga tao na nag-aako na sila ay Kristiyano, tagasunod ng Kristo o ni Yeshua o ni Jesus, ilan sa kanila ang nakatunay na nakakaalam ng buhay ni Kristo? Hindi ka po pwedeng magsabi na ikaw ay mananampalataya ni Kristo na hindi mo siya kilala. Pag ikaw ay tumayo, halimbawa sa malapit ng simbahan doon sa Quiapo, lahat ng nagsisimba doon ay Kristiyano. Pero magtanong ka sa kanila bilang kayo mga Kristiyano, kilala nyo ba si Kristo at alam nyo ba kung ano ang Ebanghelyo? Maniniwala ako sa inyo, wala kahit isa sa mga Kristiyanong nandoon ang makapagsasabi sa inyo ng 100% kung ano ang Ebanghelyo. At wag na nating sabihin doon lamang. Doon sa mga ebanghelikong simbahan, maging doon sa hindi lamang ebangheliko, maging doon sa mga liberal at mga fundamentalist na mga Kristiyano na nagsasabing sila'y tagasunod ng Panginoon. Mag-census kayo.
tanungin ninyo sila, bilang Kristiyano, alam nyo ba kung ano ang Ebanghelyo? At ako'y maniniwala na karamihan o malaking porsyento kahit doon sa Ebanghelikong Kristiyano, hindi nila alam ang Ebanghelyo. Sa sarili nyo ngayon, sa inyong kinatatayuan, alam nyo ba yung Ebanghelyo? Sino sa inyo ang nakakaalam ng Ebanghelyo? Tingnan ko nga. Bakit walang pagtaas ng kamay kung sino nakakaalam ng Ebanghelyo? Sayang na lamang yung turo ko sa inyo. Di ba? Nang unang dumating ako dito sa inyo, ang unang itinuro ko sa inyo ay ang Ebanghelyo. Bakit? Sapagkat ito ang suliranin ng maraming simbahan na sila ay nag-aako na sila ay anak ng Diyos, sila ay mga Kristiyano, pero hindi nila alam kung ano ang ipinatuturo ng Diyos na tinatawag na Ebanghelyo. Ano ang Ebanghelyo? Ang Ebanghelyo ay ang hula, ang annunciation, ang kapanganakan. Pagkatapos ng kapanganakan, siya ay binautismuhan. After na siya ay mabautismuhan, nagsimula ang kanyang ministry. Siya ay nagturo ng talinhaga, siya ay nagturo at nagpakita ng mga iba't ibang miracles. Pagkatapos noon ay pumasok siya doon sa panahon na kung saan siya ay dadating upang siya ay maipako doon sa krus. At siya ay dumako doon sa kanyang panalangin sa Gethsemane. Dumating din ang panahon na kung saan siya ay hinuli at pinagkanulo. Sino nagkanulo sa kanya? Si Judas. Kala ko nalimutan niyo eh. At pagkatapos siya ipagkanulo, ang ating Panginoon ay inirap sa hukuman ng Hudyo at hukuman ng mga Romano. Pagkatapos doon, siya ay hinatulan, siya ay dinala doon sa Golgotha, siya ay pinako doon sa krus para sa kasalanan ng tao. Pagkaraan ng 3 araw, ang ating Panginoon ay, nung siya ay inilibing, at pagkaraan ng 3 araw, siya ay muling nabuhay. At pagkatapos ng siya ay nabuhay, siya ay nakisama sa mga tao doon sa looban ng 40 araw. Bago siya umakyat sa langit, siya ay naghabilin ng ipangaral ang kanyang buhay. At pagkatapos siya ay umakyat sa langit, bago siya umakyat ay sinabi niya siya ay muling babalik. Ito yung Ebanghelyo. Hindi ba? Pero kung tatanungin mo, yung lahat ng tao na nagsasabing Kristiyano, pumunta kayo dyan sa kalsada, pumunta kayo sa simbahan. Kristiyano mang simbahan o Katoliko mang simbahan o kahit anumang simbahan, tingnan ninyo kung meron kahit isa na makapagsasabi ng tuwiran kung ano ang Ebanghelyo. Hindi ba? At minsan nga ay aking naisipan na ako ay tatayo sa isang lugar at ako'y magtatanong at bibilangin ko kung halimbawa ako'y magtatanong sa ilooban ng 100 tao, ilan sa 100 taong ito ang makapagsasabi sa akin ng tuwiran kung ano ang Ebanghelyo. Hindi ba? Napaka-importante ng pagkaalam kung ano ang Ebanghelyo sapagkat ito ay ibiniling. Hindi naman ito ay pagbibilin ng ating Panginoon kung ito'y baliwala lang. At sinabi niya, kung tayo ay mangangaral, ang ipangangaral natin ay Ebanghelyo. Bago pumunta rito, naisipan ko na kahit ako ay guilty sa problemang ito. Bakit? Ako po ay naging instrumento sa pagtatayo ng 9 na simbahan. At doon sa 9 na simbahan na naitayo na yon, ako po ay tuwirang nagtayo at kasama sa looban ng 5 simbahan. Ibig sabihin, sa sarili kong kapasidad, sa tulong ng Diyos, ako'y nakapagtayo ng 5 simbahan. Ako po'y nasa pioneering since ako po'y 17 taong gulang. At sa looban ng mahabang panahon na yon, hanggang ako'y 26 na taong gulang, ako po ay kasama sa pagtatayo at ako mismo ay nagtayo ng 5 simbahan. Hanggang ngayon ay buhay pa at marami doon ay mga naging pastor na. Yung isa nagulat nga ako kahapon sapagkat binati ko ng happy birthday yung kanyang asawa. Nagulat ako at yung pala kanyang asawa na kung saan ay napasama sa aking pagtuturo, ngayon po ay pastor na rin sa Antipolo. Nagulat ako sapagkat pastor na rin, hindi ko alam, naging pastor siya. Ngayon,
Ito ang karaniwang ginagawa sa pagtuturo ng Ebanghelyo. Actually, hindi Ebanghelyo. Dadating ka na kung saan ay sasabihan mo ang isang tao na tanggapin mo ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Pagkatapos niyang tumanggap, sasabihin mo na kinakailangan kang bautismuhan. Pagkatapos mabautismuhan, ibig sabihin ikaw ngayon ay kasama na sa simbahan. At pagdating doon sa simbahan, nandito na ang pananalita ng mga pastor, nandito na ang Sunday school. Subalit kahit isa sa kanila ay hindi nagtuturo ng Ebanghelyo. Bihirang-bihira ang simbahan na nagtuturo na kung saan inuuna yung Ebanghelyo, ibig sabihin kung sino si Jesus. At ito ang dahilan kung bakit maraming kaguluhan sa simbahan. Ayaw yata ako, pinatay na yata yung mic ko. Okay, so dahilan sa mahina ang pundasyon ng simbahan. Kalimitan sa mga simbahan ay naghihiwa-hiwalay. Kalimitan sa mga simbahan ay nagagalit-galitan at nag-aaway-away. Bakit? Sapagkat karamihan sa mga miyembro ng simbahan ay hindi tunay na nakakilala kung sino si Jesus o Yeshua o ano ang kanyang naging buhay. Kaya nga, napansin ninyo, dahilan sa kakulangan ito, lagi kong binibigyan ng emphasis na ang bawat isa sa atin, sa pansarili natin, dapat tayo mismo ay kilala natin kung sino ang ating Panginoon. Alam natin ang kasaysayan ng kanyang buhay, alam natin ang kasaysayan ng kanyang kamatayan, at alam natin kung ano ang epekto nito sa buhay natin. Hindi mo pwedeng tawagin na ikaw ay Kristiyano na hindi mo siya kilala. Maraming Kristiyano na nagsasabi na kilala ang Kristo sa bibig lamang. Marami ang nakakakilala sa Kristo na ang Kristo ay sa kanilang isipan lamang, subalit hindi talaga ito sa tunay na pagkakilala kung ano ang kanyang kayang gawin sa buhay. Ito ang karamihan na mapapansin ninyo na nagsasabing Kristiyano subalit sila ay napapariwara. Maraming mga Kristiyano na nagsasabing sila ay mananampalataya ni Jesus, nagsisimba pa, kuminsan nga ay bumibili ng ticket sa loto, pagkatapos ay papasok ng simbahan at mananalangin sa Panginoong Jesus na sila ay panalunin. Oh, maraming tumatawa dyan at maraming humingiti. Bakit? Nasubukan nyo na ba? At pagkatapos ay inaako mo sa sarili mo na ikaw ay ang anak ng Diyos, inaako mo na ikaw ay isang Kristiyano. Tatandaan natin, kung ikaw ay isang tunay na Kristiyano, hindi nakasalalay sa luck o good luck ang ating buhay. Ang buhay natin, kung tunay natin kilala ang ating Panginoon, ito ay nakasalalay sa biyaya ng Diyos. At ito ang naging problema. Si Apostol Pablo ay nagturo, pero makikita ninyo sa Biblia na mas marami pa ang sulat ni Apostol Pablo kesa sa Ebanghelyo. Hindi ba? Pag tinignan ninyo ang Biblia, mas marami ang sulat ni Apostol Pablo kaysa sa Ebanghelyo. Ilan ang nagsulat sa Ebanghelyo? Tingnan ko nga. Ilan? 4. Ilan ang isinulat ni Apostol Pablo? 13. So, ibig sabihin, kung ikaw ay magbubukas ng Biblia, mas marami ang sulat ni Apostol Pablo kesa sa Ebanghelyo, sapagkat ang Ebanghelyo iisa lamang, 4 ang sumulat. Isa lang, pero 4 ang sumulat. Subalit si Apostol Pablo ay nag-iisa, subalit 13 ang kanyang isinulat. At mapapansin niyo, sa maraming pagkakataon, yung mga pastor na nagbibigay ng mensahe, kalimitan sila ay kumukuha ng setas doon sa sulat ni Apostol Pablo, sa sulat ni Apostol Juan. At pagkatapos dito sila nagpapatuloy ng pangangaral. Tatandaan ninyo, ang sulat ni Apostol Pablo ay hindi po
Ebanghelyo. Hindi ito ang ipinatuturo ng ating Panginoon. Pero ibig bang sabihin dahilan sa si Apostol Pablo ay merong 13 sulat, ito po ba ay balido o hindi? Ang sagot po ay balido. Subalit, hindi po tayo dapat magkamali. Noong si Apostol Pablo ay sumusulat sa mga iglesia, katulad ng nandoon sa Roma, sa Pilipos at iba pa, tatandaan po natin na ang sinusulatan ni Apostol Pablo ay mga Kristiyano. Sila ay Kristiyano na. Sila ay mga tao o mananampalataya na kung saan ay nakatanggap na ng Ebanghelyo. At dahilan sa sila ay nakatanggap na ng Ebanghelyo, marami sa kanila ay sinasabihan ni Apostol Pablo ng iba't ibang sistema, na iba't ibang bagay. Una, merong mga simbahan na kung saan si Apostol Pablo ay natutuwa sa kanilang ginagawa. Tatandaan natin, itong mga taong ito ay mga tao na siya mismo ang nagturo ng Ebanghelyo. Katulad ko na nagturo sa inyo kung ano ang Ebanghelyo. Subalit yung mga simbahan na ito, matapos turuan ni Apostol Pablo, ang nangyari sa kanila ay marami ang sumusunod sa katuruan ng ating Panginoon, pero marami din naman ang hindi sumusunod. Katulad doon sa Galatia, sinasabi doon na ang paraan ng kaligtasan na itinuturo ng ating Panginoon ay pananampalataya lamang sa Kanya, sapagkat sinabi niya na ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Subalit yung mga tao doon sa Galatia, matapos silang makatuto sa Panginoon sa katuruan ng Ebanghelyo, ay tumatanggap pa sila ng ibang aral. At yung aral na yon dahilan sa merong mga tao na pumapasok doon sa kanilang iglesia na sinasabi sila mananampalataya, pero ang sinasabi nila, dapat nating dagdagan ang pananampalataya sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. At yung iba doon ay nag-consider na ito ay tama. Kung kaya't si Apostol Pablo ay nagalit at sinabi ni Apostol Pablo, bakit kayo ganyan? Tinanggap nyo na ang Ebanghelyo, natutuhan nyo na kung sino si Jesus, bakit ninyo dinadagdagan ang katuruan? Kaya nga sinasabi dito, ang sabi ni Apostol Pablo, ngunit kami, kung kami man o anghel na nagmula sa langit, ay darating sa inyo at magtuturo ng iba sa itinurong Ebanghelyo, pakasumpain siya. Ibig sabihin, there is no tolerations on wrong teachings. At ang sabi dito, walang dapat na ituro sa simbahan, kundi Ebanghelyo lamang. At ito ay isang magandang gawain sa isang simbahan na kapag tayo ay nanambahan, siguraduhin natin na ang bawat isa sa atin ay alam kung ano ang Ebanghelyo. Dahilan sa ito ang magiging matibay na pundasyon. Natatandaan nyo, ang Panginoong Hesus mismo ang nagsabi na nagbigay siya ng halimbawa na 2 taong nagtayo ng bahay. Yung isa ay nagtayo sa buhangin, kung kaya't nung dumating ang unos, ang itinayong bahay na ito ay madaling nagupo at ito ay nasira. Samantalang ang isa naman ay nagtayo ng bahay sa bato at nung dumating ang unos, ito'y nanatiling matibay. Ano ang ibig sabihin? Bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, ang ating pundasyon ay dapat nakabase sa Ebanghelyo. Ito ay dapat na matutuhan natin. Dapat nating matutuhan ano ba yung mga mahimalang ginawa ng ating Panginoon. Ano ba yung mga talinhaga na ginawa ng ating Panginoon. Ano ba ang kanyang sinasabi dito at ano ang pinapatukoy nito sa ating buhay kahit sa ngayon. Halimbawa, yung sinabi niya doon sa babae na kung saan, yung sa 10 babae na kung saan ay merong ilaw, na kung saan yung 10 ay nawala ng walang langis. Ano? So sinasabi doon ng Panginoon, ito yung sa kasalan. At ang sinasabi doon na bilang mga mananampalataya, tayo ay dapat laging maghanda sa anumang uri ng panahon ng pagdating. So, itong problemang ito ay sinasabi nila na si Apostol Pablo daw ay iba ang itinuturo at hindi raw Ebanghelyo. Pero kung titingnan ninyo, bagamat gumawa siya ng 13 sulat, dito sa 13 sulat na to, walang ibang pinatutuunan si Apostol Pablo, kundi ang Ebanghelyo.
Tingnan natin. Baliktad. Okay. Tingnan natin kung ano ang sinasabi ni Apostol Pablo. Kung si Apostol Pablo ba ay nagtuturo ng ebanghelyo o ebanghelyo pa rin ang itinuturo ni Apostol Pablo. Ano ang sabi niya? Aking number 1. Doon sa ang sabi ni Apostol Pablo doon sa Roma 1 hanggang 16, ang sabi ni Apostol Pablo, sapagkat hindi ako nahihiya sa ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Mapapansin nyo dito, bagamat si Apostol Pablo ay sumulat ng 13 sulat sa mga iglesia, ito ang kanyang binibigyan ng diin. Sapagkat hindi ako nahihiya. Saan? Sa ebanghelyo. Bakit? Para daw saan ang ebanghelyo? Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Nakita niyo ang importansya ng pagkaalam kung ano ang ebanghelyo? Ang ebanghelyo ay sinasabi ni Apostol Pablo na ito ang kapangyarihan ng Diyos para saan? Para sa ikaliligtas ng tao. Walang sino mang tao ang makapagliligtas o maililigtas kung hindi ito nakabatay sa ebanghelyo. Maraming simbahan, tandaan nyo, maraming simbahan ang nagsasabi na kung hindi ka kaanib sa amin, ikaw ay hindi maliligtas. Itinuro ba ito ni Apostol Pablo? Ang sabi ni Apostol Pablo, hindi pag-anib kahit kanino pa man ang paraan ng Diyos para sa kaligtasan. Merong iba naman na nagsasabi na kinakailangang ikaw ay mabautismuhan sa aming simbahan at kung hindi ka mababautismuhan, ikaw ay hindi magkakaroon ng kaligtasan. Ang tanong, ito ba ang itinuro ni Apostol Pablo? Bagamat si Apostol Pablo ay napakaraming isinulat, isa pa rin ang punteriya ni Apostol Pablo na kanyang sinasabi hindi sa anumang kaparaanan ang kaligtasan ng sinuman, bagkos doon lamang sa ebanghelyo na kung saan yun ang kapangyarihan ng Diyos para maligtas ka. Tama, tayo ay nagtuturo, nag-aakit tayo na ang tao ay maligtas sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Pero mga kapatid, huwag kayong titigil doon. Sapagkat hindi natatapos ang pagsabi ng kaligtasan doon sa mga tao na ninanais natin ating makasama. Hindi ito natatapos doon sa pag-akit natin sa simbahan at sila'y mabautismuhan. Kinakailangan na ang taong yan na kung saan inyong dadalhin ay matuto kung ano ang ebanghelyo. Dahilan sa kung hindi niya matututuhan ang ebanghelyo, ang kanyang buhay ay parang bahay na itinayo sa buhangin. Walang tibayan. Kaya mapapansin ninyo, nung kami ay nag-down, di ba? Nag-down tayo sa inyo, sa Woodville. Merong nagsabi sa akin na meron daw isang kasamahan sa ating simbahan. Maganda ang kanyang performance o kanyang ginagawa sa simbahan, nagtuturo. Magaling, maganda. Subalit siya ay lumipat ng ibang simbahan. Hindi ko malaman kung sa JIL, kung di ako nagkakamali. At pagkatapos ngayon, wala na siya doon. Nandun na siya ngayon sa dating daan. Saan siya nagsimula? Sa atin. Bakit at anong nangyari sa kanya? Ano ang naging pagkukulang? Dahil hindi niya naintindihan kung ano ang gospel. Hindi niya naintindihan kung ano ang buhay ng ating Panginoon. Hindi niya naintindihan na ang sakripisyo ng ginawa ng ating Panginoon sa kanya ay dapat niyang suklian. Di ba? Lahat tayo, dahilan sa tayo ay nakaranas ng pag-ibig, pagmamahal at pagliligtas ng Diyos. Hindi tayo natatapos doon. Kinakailangan na magpatuloy tayo sa pagkilala kung sino siya dahilan sa ang tunay na pagkilala sa Kanya, ito ang magbibigay ng tibay sa bawat isa sa atin. Kung hindi natin kilala kung sino ang Panginoong Yesus, bakit naging Kristiyano ka pa? Kung hindi mo kilala ang Panginoong Yesus kung sino siya, bakit ka pa nagsisimba? Anong silbi nito?
Hindi ba? Ang pamumuhay ng mga Kristiyano ay hindi lamang sa pagkanta, hindi lamang ito sa pagdadasal, pag-aayuno. Higit sa lahat, ito ay dapat ay tunay na pagkaunawa kung sino si Jesus. At pwede lamang magawa yan. Dito meron tayong Sunday School. At makikita ninyo, hindi lang ako gumawa, hindi lang tayo sa Sunday School. Gumawa pa ako ng aklat para sa inyo na exclusive na ebanghelyo ng Panginoon. Sapagkat ako'y naniniwala na ang bawat isang Kristiyano ay hindi mo po pwedeng tawaging tunay na Kristiyano kung hindi niya kilala, alam kung papaano nabuhay, namatay, at muling umakyat sa langit at muling babalik ang Panginoon. Doon nakasalalay ang ating tunay na kaligtasan. Sinabi pa rin ni Apostol Pablo doon sa unang Korinto, sinulatan niya yung mga taga-Korinto doon sa Kabanata 15 sa talatang 1 hanggang 4. Ito yung pinakabuod noon. Ang sabi niya, ito ang ebanghelyo na aking ipinangaral sa inyo na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan at muling nabuhay sa ikatlong araw. Maliwanag na si Apostol Pablo ay hindi nagtuturo ng ibang katuruan. Si Apostol Pablo, bagamat sumulat ng 13 liham sa simbahan, isa pa rin lamang ang kanyang idinidiin. Na si Jesus ang ebanghelyo na ipinangaral doon sa mga taong yon at si Kristo ang namatay at muling nabuhay para sa kaligtasan ng bawat isa. Ang tanong mga kapatid, kung titingnan natin ang ating mga sarili ngayon, gaano mo kakilala si Jesus? Malapit na naman ng Disyembre, hindi ba? Ano na naman ang nasa isipan ninyo? Ano nasa isipan nyo? Darating ang Disyembre. Anong special na numero sa Disyembre? 25. Anong meron sa 25? Christmas. Ano yung Christmas? Kapanganakan ng ating Panginoong Jesus na tinatawag din ng Yeshua. Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala kayo na December 25 ipinanganak ang ating Panginoon? Hindi ba pinag-aralan natin sa ating pag-aaral ng Ebanghelyo kailan siya ipinanganak? Ang ating Panginoon ay ipinanganak sa kapanahunan ng sukot. Alam niyo yung sukot doon sa hindi pa nakakaranas ng aking pagtuturo. Ang sabi doon, ang ating Panginoon, dalawang bagay ang pagkukunan nyo ng petsa ng kanyang kapanganakan. Una, ang sabi dito, ang mag-asawa, ito'y ebanghelyo, ha? Ang sinasabi dito na ang mag-asawa ay pumunta doon saan lugar? Sa Bethlehem. Bakit? Sapagkat sa kapanahunan yun ay kapanahunan ng sukot o Feast of Tabernacle. Yung Feast of Tabernacle, bibigyan ko kayo ng background. Noong ang mga Israelita ay umalis sa bansa ng Ehipto, nung sila'y naglalakbay doon sa ilang, daladala nila yung kaban ng tipan, yung banal na kaban ng tipan. At yung kaban ng tipan na ito ay nilalagay nila sa tabernakulo, isang tent na ginawa nila, na ito'y hinati sa dalawa. Yung isa ay lugar na normal at yung isa ay kabanal-banalan. Doon nila inilalagay yung yung Ark of the Covenant. At samantalang yung mga Israelita naman ay nakapalibot doon sa tabernakulo at sila ay merong mga tent at doon sila nakatira. Ito po yung tinatawag na Feast of Tabernacle na ang mga Hudyo, matapos silang makaalis at makarating doon sa kanilang lupang pangako, sila ay inutusan na alalahanin ninyo nung kayo'y nasa ilang na kayo ay nakatira sa sukot, nakapalibot kayo sa tabernakulo. So ngayon, ang mga Hudyo, nung kapanahunan yon, ay kasama sa kanilang mga feast o kanilang piyesta, yung tinatawag na Feast of Tabernacle. At nung si Maria at si Jose ay pumunta doon sa Bethlehem, sila ay obligado sapagkat ang mga Hudyo na kapanahunan yon ay dapat bumalik ka sa lugar ng iyong kapanganakan kapag mayroong panahon ng sukot. At doon ka magse-celebrate nito. Kung kaya't si Maria sa kanyang kabuwanan, kanyang kapanganakan, ay bumalik doon sa Bethlehem sapagkat taga roon sila at doon siya ipinanganak
At siya inabot ng kapanganakan. At maganda pa kung saan siya ipinanganak. Saan ipinanganak ang Emmanuel ng panahon na yun? Sa sabsaban. Ang sabsaban ay pwede mong maituring na isang sukot sapagkat ito ay merong bubong at ito ay merong kapaligiran. Ang sabi dito, noong ang mag-asawa ay dumating sa Bethlehem, wala silang matuluyan. Bakit? Sapagkat ang lahat ng patuluyan ng kapanahunan yun ay punong-puno na sapagkat maraming tao ang bumalik sa Bethlehem sapagkat ninanais nilang makipasama doon sa kapistahan ng sukot. At kung titingnan natin, hanggang sa ngayon, ang mga tapos na ang sukot. No? Sapagkat ang sukot hanggang sa ngayon ay nagsa-celebrate pa, hanggang sa kasalukuyan, ang bansang Israel ay nagsa-celebrate pa ng sukot. At ang kapanahunan ng sukot ay huling linggo ng Setyembre hanggang sa unang linggo ng Oktubre. At ito ay binubuo ng 7 araw. Ibig sabihin, you have to celebrate Sukkot for 7 days. It starts with the last month of September, and it ends up on the early week of October. So kung ang kapanganakan ng ating Panginoon ay naganap sa kapanahunan ng Sukkot, December 25 ba ito? Sagot! Kung ang ating Panginoon ay pinanganak sa kapanahunan ng Sukkot, na kung saan ang kapanahunan ng Sukkot ay end ng September and early October, is this December 25. Di ba hindi? Subalit, maraming Kristiyano na nagsasabi na kilala nila si Jesus. Subalit, mali ang kanilang ginagawa sa panahon ng kapanganakan. Kayo kaya? Mag-birthday kayo. Pastor, anong birthday? Hindi ako magre-regalo. Tinatanong ko lang. Anong birthday? March 35? 25. Ano kaya, Pastor, i-celebrate natin ang birthday mo ng January 1? Pwede ba yon? Kayo man, mga birthday ninyo, i-miss natin ng ilang araw. Papayag ba kayo na yun ang inyong kapanganakan? Di ba hindi? Subalit, sa mundo ng Kristyanismo, hanggang sa ngayon, buong mundo ay nagse-celebrate. Bagay ang Mabi, alam ko, dalawa birthday yun eh. May birthday ng January yan eh. Tapos may birthday yan ng December. Okay. Buong mundo ang nagse-celebrate ng December 25. Pero kung titingnan mo talaga at pag-aaralan mo ang kasulatan at ang tradisyon ng mga Hudyo, hindi siya po pwedeng ipanganak ng December 25. Isa pa. Kaya importanteng mag-aral kayo ng Ebanghelyo eh. Bakit hindi? Sapagkat sinasabi na nung magkaroon ng pagdating ang anghel para sabihin na ipinanganak na ang Mesiyas, sinabi ng mga anghel ito doon sa mga pastol na nandoon sa kaparangan. Gabi. Nandoon sila sa parang nagpapastol ng kanilang mga tupa. Sa palagay niyo ba kung ito'y Disyembre, makakapagpastol ng mga tupa? Hindi. Bakit? Malamig. Hindi taglamig ang kapanganakan ng ating Panginoon. Ito ay kapanahunan ng tag-init. Isa pa, dagdagan ko pa. Para mapagtibay natin na dapat niyong maintindihan kung ano ang Ebanghelyo. Sapagkat pag naintindihan niyo ang Ebanghelyo, maraming mga maling kaisipan na ipinasok sa inyo na dapat niyong tanggalin at alisin. Bagay pareho lang yun. Natatandaan niyo na inutusan ng emperador na ang lahat ng mga Hudyo ay dapat bumalik doon sa kanilang lugar sapagkat ito ay panahon ng census. Sila ay bibilangin para sa taxation. At ito ay inutos ng gobernador sapagkat sa kapanahunan yaon ay magsisensus, ibig sabihin mayroong pera ang tao sa pagbabayad ng buwis. Bakit kapanahunan ng sukot at bago taglamig? Sapagkat bago magtaglamig, ito po ay kapanahunan ng kanilang pag-aani ng kanilang produkto. At dahilan sa pag-aani ng produkto, alam ng gobernador o alam ng emperador na kung saan pagkatapos ng ani ang mga Israelita ay may pera at pwedeng singilin. Sa palagay niyo ba pwede kayong mag-ani sa taglamig?
Hindi magtatanim ang mga Hudyo na kung saan ang araw ng tag-ani ay taglamig. Sila ay nag-aani before ng araw ng taglamig sapagkat kapag taglamig masisira ang kanilang halaman. So nakita natin dito na importante pala na mag-aral ng Ebanghelyo ang bawat isa sa atin sapagkat pag nag-aral tayo ng Ebanghelyo, maraming maling kaisipan at maling katuruan na isinaksak sa ating kaisipan ang ating dapat natanggalin. Tatandaan niyo ang sinabi ni Apostol Pablo, para saan ang kasulatan? Ang kasulatan ay para sa pagtutuwid. Ito'y pagsansala. Ito'y ginawa upang ang bawat isa sa atin ay matuto at biayos natin ang sarili upang tayo ay tumama sa ating pagsamba. Anong silbi? Napaluhod-luhod ka simula doon sa, ang tawag doon, pintuan ng simbahan hanggang doon sa dulo. Kung ang iyon naman palang pananampalataya ay hindi naaayon sa Ebanghelyo. Pinapagod mo lamang ang iyong sarili. Ano ang silbi ng iyong pagsisimba? Ano ang silbi ng iyong pag-aayuno, ang pagbibigay mo ng kaloob, maging ang tithes and offerings mo? At akala mo sa iyong sarili, tiwalang-tiwala ka na ito'y ginagawa mo pero sa Panginoon. Pero kung titingnan mo pala sa Ebanghelyo, ito pala sa blind. Anong silbi mo? Wala rin. Kaya importante maging si Apostol Pablo. Sa dami ng kanyang isinulat, si Apostol Pablo ay nagpupuntirya pa rin na ilublob ninyo ang mga sarili ninyo sa pagkaunawa kung anong Ebanghelyo. Hindi ba? At ang sabi ni Apostol Pablo, ang dahilan kung bakit dapat nyo matutuhan ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa inyong kaligtasan. Gusto niyo maligtas? Alamin ninyo kung ano at sino si Jesus. At dahilan dito, hindi lamang kaligtasan ang ibibigay niya sa inyo, pati tibayin niya ang buhay ng inyong pananampalataya. At kapag naging matibay ang inyong pananampalataya, titibay din ang inyong pamumuhay kahit sa pisikal na pagkakataon. Ako'y naaawa, alam niyo, hanggang ngayon hindi pa rin maalis sa isip ko. At dapat sana ay merong nagawa doon sa isang bata na 19 na taong gulang na nagbigti. Nabalitaan niya yan? Doon sa Los Angeles. Hanggang ngayon, hindi mawala sa isipan ko yun. Alam niyo bakit? Nakita ko yung bata, nung yung bata ini-interview, ang husay niya. Ang galing talaga ng batang ito. At ang batang ito, dapat sana hanggang sa ngayon ay buhay pa. Kung nakilala niya ang ating Panginoon. Hindi niya nakilala. Ako'y nangihinayang. Bakit? Sapagkat alam natin na ang sabi dito, ang batang ito ay nagpakamatay dahilan sa depression. Merong bang gamot ang sanlibutan para sa depression? Wala. Kahit anong gamot, tableta o anong rehabilitation o therapy ang gawin mo. Sapagkat ang batang ito ay nag-therapy. Subalit anong nangyari sa kanya? Walang kagamutan. Ang sabi ng batang ito sa kanyang pagsisiwala, na siya daw nung maliit pa, 3 o 4 na taong gulang, ay iniwanan sa kanyang yaya. At yung kanyang yaya ay siya ay kinukulong sa cabinet, nilalagyan ng manika at pagkatapos tinatakot siya na siya ay papatayin nito. Isipin nyo, 3 o 4 na taong gulang. Sasabihin sa iyo, isapasok ka sa loob ng cabinet, pagkatapos ay sasabihin sa iyo, lalagyan ka manika at papatayin ka nito. Ang bata ay hindi na nakaalis sa takot na yon. Laging nasa kanyang isipan ang takot, ang depression. Pagkatapos in-interview pa siya, nung sabihin niya kung ano ang nangyari sa kanya, hindi naman kinaya nung nag-interview na i-follow up kung ano yung mangyayari sa pagsisiwalag niya. Ang nangyari, binas siya, maraming basher. Lalong nagkaroon ng depression ang bata. At ito ang naging dahilan kung bakit siya nagbigti. Subalit alam natin na kung ang mga taong ito na tinatawag nila na sila ay Kristiyano, hindi nila ito gagawin. At hindi mangyayari sa kanila ang depression. Meron bang may depression dito sa simbahan natin? Dumanas ng depression, pero nung kayo makakilala sa Panginoon, anong nangyari sa depression?
Di ba? Ito'y kanyang pinagaling, ito'y kanyang pinawi. At nakalulungkot sapagkat ang Pilipinas ay isang bansa na nagsasabing Kristiyanong bansa, subalit hindi nila naiintindihan kung ano ang Ebanghelyo. Di sana'y walang korupsyon. Di sana yung mga tao na naging korap o kumuha ng mga kayamanan ng kabad ng bayan, dapat sila ay nagsisisi ngayon kung kilala talaga nila si Kristo. Subalit hanggang sa ngayon, sila ay pumupunta pa sa simbahan, may dala-dalang maleta na hindi ko alam kung ano. At ito'y inaabot doon sa mga tagapanguna ng simbahan. Palagay ko ito'y pera. At ito'y ginagawa sa loob ng simbahan. Ito ba ay gawain ng isang tao na nakakilala sa Panginoon at namumuhay ayon sa Ebanghelyo? Ito ang isang malungkot na kalalagayan ng ating bansa. Nakalulungkot sapagkat napakarami at halos ibinibilang na halos lahat ng Pilipino ay Kristiyano. Pero ilan sa kanila, maging kayo sa kinatatayuan nyo ngayon, ano ang inyong pagkaalam sa Ebanghelyo ng ating Panginoon? Ang sabi ni Apostol Pablo, mamuhay kayo ng nararapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Tandaan nyo, bagamat siya ay sumulat, pero ang kanyang isinusulat sa mga simbahan. Tatandaan nyo, yung mga simbahan na kanyang sinusulatan ay mga tao na nakaranas na ng aral ng Ebanghelyo. At ang sabi ni Apostol Pablo, kung ikaw ay nakakilala na kay Kristo at ikaw ay nakakaalam na kung anong Ebanghelyo, ang sabi niya doon sa Filipos 1:27, mamuhay kayo ng nararapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Hindi ka pwedeng mamuhay ng ayon o nararapat sa Ebanghelyo kung hindi mo ito alam. Paano mo gagawin ang bagay na wala sa kaisipan mo? Paano mo gagawin ang bagay na hindi mo alam? Kung kaya't hanggang sa ngayon ako ay naghihikayat sa bawat isa sa inyo. Huwag kayong magpatuloy ng pamumuhay ninyo. Dadating ang Panginoon o mawawala tayo sa daigdig na ito. Nagsabi tayong Kristiyano, subalit hindi naman natin alam kung ano ang Ebanghelyo. Mga kapatid, dito sa simbahan ito, kami ay nagtuturo kung ano ang Ebanghelyo. Kung nais ninyong malaman, meron tayong pastor, magtanong kayo. Sa huli, sinabi ni Apostol Pablo doon sa unang Korinto sa Kabanata 2 sa talatang 2, sapagkat ako'y nagpasya na walang malaman sa inyo, kundi si Jesucristo at ito ay ipinako sa krus. Si Apostol Pablo ay nangaral, nagpakahirap, hindi para sa ganang sarili, hindi para kung saan paman, kundi si Apostol Pablo ay nangaral patungkol sa ating Panginoong Hesus. Ngayong umaga ako'y nasa pulpito at isa pa rin ang sasabihin ko. Katulad ni Apostol Pablo, tayo po ay mamuhay worthy of the gospel. Maraming salamat. Amen. Bilang tugon po